kayong magsiupo, mga kapatid. Atin pong itutuloy, kagaya ng binanggit natin kanina, ang pangangaral sa ikalawang sulat ni Pedro. At tayo po ngayon sa chapter 1 ay nasa verses 12, to be exact, verses 16 to 21 ang ating magiging tema ngayon. Gusto ko po muna kayong bigyan ng pagbalik tanaw o review dahil sa mga unang pag-aaral natin, itinuro po natin na ang kaligtasan na matatanggap ng isang mananampalataya o ng isang makasalanan, ito ay paunang gawa ng Panginoon Diyos. Ito ay gawa ng banal na Trinidad. Ulit-ulit nating sinasabi na ito po ay divine initiative o unang pagkilos ng Diyos. He accomplished it through the redemption that is in Christ Jesus sa pamagitan ng pagdanak ng kanyang banal na dugo doon sa krus. Ang sabi ni Peter, through his blood, we have become partakers of the divine nature, both now and forever. Secondly, mga kapatid, itinuro din ni Pedro na hindi lamang ang gawa ng Diyos kay Kristo Jesus, kundi ang gawa ng Diyos din sa atin. Na sa pamagitan ng kanyang banal na kapangyarihan ay ipinagkaloob niya ang lahat ng kailangan natin para sa buhay at pananampalataya. He provides everything we need pagdating sa life and godliness. At ang kanyang espiritu ang nagbibigay sa atin ng kakayanang makatakas mula sa kasamaan ng sanlibutan na dulot ng makasalanang pagnanasa. At ito yung naging tema natin last time. His Spirit enables us to escape the corruption that is in the world because of sinful desire. Therefore, ano yung naging challenge sa atin ni Peter doon? We make every effort, work diligently. We make every effort to confirm yung election and calling, yung panawagan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng tapat na pamumuhay. Yung good works na pag-aralan natin, it is to manifest our thankfulness, it is to strengthen our assurance and to build up the faith of our brethren. That is how we confirm yung election and calling. But also, last time na pag-aralan din natin na nagbigay ng warning si Peter that if pag nagkaroon tayo ng failure, if we fail to do so, it makes one ineffective and unfruitful sa kanyang ministry. Ang sabi pa ni Pedro doon, forgetting that they have been washed and sanctified by the blood of Jesus Christ. At yun ang isang masaklap na pwedeng mangyari sa isang mananampalataya. Ang kagalakan ng kaligtasan, ng pagpapala nito at biyaya ng Diyos ay dumating sa punto na ito'y kanyang makalimutan at ipawalang bahala. Kaya dito po sa verse 12 to 15, makikita niyo po dyan na 3 ulit ipinahayag ni Pablo yung kanyang layunin. Take note, 12 to 15, 3 ulit niya itong inulit. Sabi sa verse 12, lagi ko kayong ipapaalala sa mga bagay na ito. Verse 13, pupukawin ko kayo sa pamamagitan ng paalala. Verse 15, upang sa anumang oras ay maalala ninyo ang mga bagay na ito. Mainam na malaman natin ano yung gustong bigyang diin dito ni Pedro. At ano rin yung kahalagahan nito sa atin ngayon. Bago po tayong magpatuloy dito sa mensaheng ito, siguro gusto kong sabihin itong ginawa ng BBC, meron silang project pagdating sa mga dumaranas ng demensya. At ang project na ito, ang sabi, it is designed to focus on their rich content archive and the specially curated collections aimed to help people living with dementia by triggering memories and starting conversations. Naalala niyo yung naging warning ni Peter, nagiging makakalimutin ang ilang mananampalataya sa kaligtasan na meron sila. Now, doon sa binanggit natin na project ng BBC, ang sabi nila doon, reminiscence is the use of TV, pictures, or music to evoke memories for people living with dementia, which can help start a conversation with loved ones and carers. By using media that captures life in a decade gone by or follows a familiar place,
experience, or interest, reminiscing these things focuses on the personhood of the person living with dementia. Ang aim nila dito is ginagamit nila yung mga pictures, even yung media and yung music para pukawin yung nawalang alaala ng isang taong iyon at iyon ay manumbalik. Kung bakit ito yung napili ko na illustration is somehow ganito yung ginagawa ng Panginoon sa kanyang iglesia. At gumagamit ang Panginoon ng mga bagay na nakikita, naririnig, inaawit natin upang pukawin ang ating mga makakalimuting puso sa biyaya ng Ebanghelyo. At partikular sa pag-aaral natin ngayon ay ang salita ng Diyos. The Holy Scriptures o ang Biblia, kung saan naririnig natin yung salita ng Panginoon, kung saan ito rin ang nagiging pamantayan at nag-govern even sa ating mga sakramento, sa baptism and Lord's Supper, kung saan yung picture na iyon ay malinaw na ipinapahayag. Yung confusion ay nag-spread among believers. They were pressed on every side from the corruption of the world outside and even sa hypocrisy inside or within the church. At alam niyo po, maging sa ngayon, the same confusion arises. Fake teachers, false gospel, kung saan yung pinapangaral ay nakasentro sa emotion o sa kakayanan ng tao, nire-replace nito yung katotohanan. And many Christians do not know anymore what is true and reliable. At ang masaklap dito, mga kapatid, sa sandaling itigil natin ang ating pagtindig sa Biblia at ipagpasawalang bahala itong warning ni Peter, authoritative warning, ay nagsisimula na po ang isang individual o ang isang iglesia na mawalan ng spiritual na katinuan. Ngunit alam niyo po, salamat sa Panginoon dahil balanse yung pag-asa, yung katotohanan na ito dahil may pag-asang binigay si Pedro sa bawat isa. Sapagkat sinabi ni Pedro, we have the prophetic word more fully confirmed. Nakikita niyo mga kapatid, God is faithful to His children that it pleases Him to declare His will unto His church in written form. Sa salita ng Panginoon, sa Biblia, the Holy Scriptures. Ito ang sandata at kaaliwan ng iglesia sa gitna ng matinding pagkalimot, matinding pagsubok, at pagsalungat. Kaya po sa panahon kung saan ang iglesia ay kakaharapin ang mga katuruan kung saan yung katotohanan ay sinishape o hinuhulma ng emosyon o opinion ng tao, meron tayong katiyakan sa pag-aaral na ito. That the gospel we believe is not based on human inventions nor human interpretation, but the gospel is the very revelation of God's power and glory. Ito po yung magiging mensahe natin sa umagang ito at pwede nyo pong sundan ito sa mga handout na meron kayo. The voice of God through the Holy Scriptures bears power and authority that assures us of the gospel and illumines our mind to see the majestic glory of Christ. Take note, yung mga keywords yan, the voice of God, the Holy Scriptures, power, authority, illumines our mind, the majestic glory of Christ. Ang trahedya ngayon, mga kapatid, is ang buhay na tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kasulatan ay madalas na nagiging pabulong na lamang sa maraming iglesia. It has been muted by entertainment and human opinion. And what is even more tragic, that even in Reformed churches, there is no longer diligence in studying the Scriptures. Many blindly follow or merely echo the positions of their leaders, whether pastors or ministers, even when those views are unbiblical. And as a result, genuine and healthy discussion is often dismissed or unwelcome. So instead of being united by the voice of God through the Holy Scriptures, we are divided by the voices and opinions of men. And it is sad. Bakit? Kasi yung pinaparatang ng maraming tao that is were unaware sa authority ng Scriptures, sabi nila na yung mga theology, yung mga doctrines na yun ay nagdi-divide. That is not the case.
According sa pag-aaralan natin, ito yung mga cleverly opinion ng tao. It is yung error and corruption of our flesh na nagde-divide sa atin. And so we must be reminded na hindi tayo mag-take flight doon, kundi ang provision at ang command ng Diyos through Peter is to confront error by the authoritative and powerful word of God. So we must be reminded that the only standard and authority for life and godliness, kagaya ng unang pinangaral natin, is the word of Christ in the Holy Scriptures. We must be like the Bereans who diligently search it to behold the majesty of Christ and not the majesty of men. Ito yung isang sitwasyon din nila. Kaya sa chapter 2, may encounter natin ito, mga false teachers, false prophets, mag-a-arise among them, introducing secretly mga destructive heresies, even denying the power and authority of the Lord Jesus Christ. Kaya dito pa lang in-establish na ni Peter yung power and authority ng apostolic message na kanyang bitbit na mula sa Panginoong Hesukristo. Gusto ko kayong bigyan ng unang punto that the gospel is not based on human inventions, but on the divine revelation of Christ's power and majesty. Basahin ko po yung verse 16 and 18. Sa Tagalog, nang ipaalam namin sa inyo ang tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, hindi kami gumawa ng mga alamat na katha lamang ng tao. Kami mismo ay saksi sa kanyang kadakilaan, sapagkat tinanggap niya mula sa Diyos Ama ang karangalan at kaluwalhatian. Nang dumating sa kanyang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. At kami mismo ang nakarinig ng tinig na ito na mula sa langit sapagkat kasama niya kami sa banal na bundok. Now, dito sa passage na ito, dito pa lang dinedepend na ni Peter yung truth and reliability, yung maasahang salita ng apostolic, ng mensahe ng Ebanghelyo. Dito pa lang pinapakita niya yung katiyakan ng salita ng Diyos, especially sa verse 16, the promise of the power and His coming. Yung kanyang mga kritiko, kaaway ng Ebanghelyo, more likely inaakusahan ito si Pedro, na nagpapabricate ng mga eschatological myths o ng mga bagay na magaganap sa kanila sa panghinaharap. At marahil, itong mga ito ay inahalin tulad yung kanyang mensahe doon sa mga mystery religion nung kanilang panahon. Naalala niyo, nabanggit natin, isa dito is yung Eleusinian Mysteries, kung saan gumagamit sila ng mga, nakiklaim sila ng mga secret knowledge, a secret vision, mga ecstatic revelation kapag ikaw ay naging kaanib ng isang kulto na ito. At alam niyo po, ito ay imply doon sa word na eyewitness. Ang sabi dito ni Peter, we are eyewitness of His majesty. At alam niyo po ba na hindi ito simpleng eyewitness na kagaya ng nakita natin ngayon na parang testigo lamang. Sa kanila, ito ay loaded na cultural word at ginagamit ito especially sa pagan religion, which is yung Eleusinian mystery, kung saan yung eyewitness ay ibig sabihin sa isang tao na nakarating na nung final stage ng kanilang rites or initiation. The someone who had reached the final stage of initiation, the one who had seen the great vision. So, kapag nag-sign up ka sa kanila, kapag sumali ka sa kanila, ang pangako nila ay makikita mo yung vision ng kanilang Diyos. At maraming scholars ang nag-comment dito, iba-iba. It's either ito daw ay sacred object sa pamamagitan ng isang kahoy, isang bato, or isang piraso ng grain. So, ito yung naging nakita nila. But ang point natin dito, itong word na eyewitness, yung sinasabi ni Peter na sila ay eyewitness ng majestic glory, it carried the connotations of privilege, transcendent experience, and direct vision of their God. Ngunit alam niyo pong ginawa ni Pedro, yung word na yun ay ginamit niya ng may layunin. At ang layunin niya ay baliktarin
at itama yung kahulugan nito. Kaya ang gusto kong makita natin dito mga kapatid, yung apostolic authority, una, ito po ay unique because it came from direct historical experience of the risen Christ. Bakit po ganun? Yung ating statement natin, yung ipinapahayag ni Pedro, hindi ito based doon sa mga mystical insight o sa mga secret na initiation na meron itong mga pagan religion na ito, kundi ito ay naka-base sa historical witness and testimony ng mga apostles. Ang ginawa ni Peter, he appeals to real eyewitness experience. At ano yung tinukoy niya dito? Nagbigay siya ng quote from Matthew 17, and that is the transfiguration of the Lord Jesus Christ. Doon sa Matthew 17, makikita natin yung intrinsic glory ng Diyos spilling out for a moment to be witnessed by the apostles. So yung pagkakagamit dito ni Peter as eyewitness, it is in contrast doon sa sinasabi ng mga pagan religion. We have the real and historical vision of glory. Kayong mga pagans, nagbo-boast kayo, seeing hidden the mystery through secret rites, but we apostles have seen the true revelation of the majesty, the glory of Christ Himself. At kinonfirm yun ng Diyos mismo. Dahil doon sa mount na iyon, anong sabi ng Panginoon? This is my Son. This is my beloved Son with whom I am well pleased. So yung pagiging experienced witness ni Apostle Peter ay hindi kagaya ng mga secret rites and initiation na meron yung mga pagan religion, kundi yung sa kanya ay tunay at makasaysayang kaganapan yung kanyang nasaksiyan. Kaya ang sabi ni Peter dito, we did not follow cleverly devised myths. We were eyewitness of His majesty. Ganyan yung layunin ni Pedro. Ginamit niya yung kanilang lingwahe upang ipakita na ang kapahayagang Kristyanismo lamang ang ang may kakayanan na magbigay nito. Yung kanilang kiniklaim na magiging partakers sila ng divine nature, yung kanilang claim na makikita nila yung divine vision, di ba na pag-aralan natin, yun ay ino-offer lamang at magiging ganap lamang sa Kristyanismo, sa Panginoong Hesukristo. At hindi ba yun yung kagandahan ng doctrine ng beatific vision? You become partakers of the divine nature, initiated ng cross ng Panginoong Hesukristo, ginawa ng banal na Espiritu sa ating buhay, and yet ito ay mayroong consummation. That the day will come, we will see Christ in His full glory. At ito yung sinasalungat ni Peter sa mga counterfeit at sa mga false claim na ito, that they are able to view, to have that vision sa pamamagitan ng mga false rites na ito. Ang mga pagano ay nangakong makikita ang Diyos sa pamamagitan ng imahinasyon, ngunit ipinahayag ni Pedro na ang tunay na kapahayagan ng Diyos ay masusumpungan lamang sa muka ni Kristo Jesus. At ito yung mga implikasyon, mga kapatid, na pwede nating makita dito. Una, si Peter, nire-recognize niya na yung apostolic authority is a unique and unrepeatable role in redemptive history. They are divinely commissioned authority upang i-reveal at iproklama yung katotohanan bilang eyewitness ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin nito, mga kapatid, yung kanilang mensahe, hindi ito second-hand na interpretation. Hindi ito haka-haka lamang kagaya ng mga ipinaparatang sa kanila, kundi ito ay direct na revelation sa kanila. That is why even Paul sa Ephesians 2, ito sinabi na tayo as a new covenant, we are built upon the foundation of the apostles and prophets. Now, his boldness to preach the gospel and minister to God's people came from the power and authority of Christ. At alam niya na even sa putting off, binanggit yan sa verse 12 onwards, even doon sa putting off ng kanyang body, ibig sabihin, even sa kanyang death, yung kapangyarihan at otoridad ng salita ng Diyos ay magpapatuloy. Dahil hindi ito nakadepende sa kanyang galing, hindi ito nakadepende sa kanya.
ito ay nakadepende sa Diyos. At alam niya na ang salita ng Diyos ay magpapatuloy. Ito ay magpaprosper dahil ito ay makapangyarihan at may otoridad. Now, through their eyewitness proclamation, the apostles became the means through which faith is born in every believers. Hindi ba, sinabi rin ito sa Romans 10, faith comes from hearing the word of Christ. Yung kanilang testimony now written in Scripture is the same word kung saan ang mga tao ay lumalapit at tumatawag sa Panginoon. Hindi natin dinidiscount yung regenerating work ng Spirit, kundi ang Diyos ay ginagamit itong testimony ng mga apostles upang ang bawat makasalanan ay tawagin sa Panginoong Hesukristo. So there's no faith apart from that apostolic witness. Yung apostleship, yung office, hindi yun nagko-continue, but the apostolic witness, it continues. Yung authority nito to save every sinner because it is uniquely reveals the resurrected Christ. Kaya mga kapatid, sa unang punto na ito, ganito din sana ang kumpiyansa ng bawat mga ngaral ng bagong tipan. Though wala ng mga bagong apostles, nire-reject natin ito, and even no new revelations, but the faithful proclamation of the apostolic word continues. God still chooses weak men whom He strengthened and equipped to bear His power and authority and to proclaim His unchanging and infallible word of life. That even if we die, even ang isang faithful minister ay lumisan sa mundong ito, siya ay makakaasa na ang gawain ng Diyos ay magpapatuloy. Hindi dahil sa kanyang sariling kakayanan, kundi dahil sa kakayanan ng salita ng Diyos. Ito ay makapangyarihan at otoridad. May otoridad. Ngunit maging maingat din tayo, even sa mga kapwa ng mga ngaral at tagapanguna. Maging maingat tayo na hindi maging double-tongued or slanderer outside the pulpit. Because the same mouth that declares the glory of Christ must not be used to dishonor Him. Minsan, ang tinitingnan lang na disqualification sa mga ngaral, so pastors and elders ay sexual immorality o sa finances. Well, I believe even slandering should disqualify men in office pagdating sa eldership. Because it is a serious offense dahil ipinapangaral niya ang hindi nagkakamaling salita ng Diyos sa pulpito, pero sa likod nito ay dinidishonor ang salitang ito. Dinidishonor ang authority ng Panginoong Hesukristo. Then let us take heed then the goodness, the holiness, and the severity of God. Sa bawat miyembro po ng Reformed Baptist Church of Malabon, ay maging mapagpasalamat tayo sa Diyos sapagkat meron tayong tapat na pastor at mga ngaral kung saan ipinapangaral ng tapat ang kaniyang salita. Let us thank God for giving us pastor and ministers who labor diligently and devote their lives to the ministry of the Word. Let us appreciate them. At isang paraan to appreciate them is to be reminded of our duty to pray for them, that God may keep them from sin and preserve them blameless in their calling. Secondly, mga kapatid, the Holy Scripture is not based on human interpretation. It is not based on human invention. Secondly, it is not based on human interpretation, but on the testimony of the Scriptures itself. Babasahin ko po sa verse 19 to 20, ang mga ito ang lalong nagpatibay ng aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta at makabubuti kung ito'y paghukulan ninyo ng pansin, sapagkat ito'y tulad ng isang ilawang tumatanglaw sa dakong madilim hanggang dumating ang bukang liwayway at sumilang ang tala sa umaga sa inyong mga kalooban. Higit sa lahat, dapat ninyong malaman na walang propesiya ng kasulatan na nahayag dahil sa pansariling pagpapakahulugan ng sinuman, sapagkat walang propesiyang dumating kailanman na nagbuhat sa kalooban ng tao. Sa halip, nagsalita ang mga tao ng mga bagay na galing sa Diyos nang sila'y
magpahayag sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mula sa kanyang sariling karanasan, si Pedro ngayon ay tumungo sa isa pang saksi. No, meron pang isang star witness dito si Peter. At ito yung matibay na patotoo ng lumang tipan. Tinawag niya ito ang mga salita na lalong pinagtibay. Hindi ba ito yung gawi sa kanila na ang isang katotohanan ay mapapatunayan sa dalawang patotoo. Nandiyan na si Peter, ang mga apostles, and now yung mga prophets o yung Old Testament scripture. Naunawaan na ngayon ni Pedro na ang lahat ng isinasaad ng kautusan at ng mga propeta ay nagkaroon na ng katuparan kay Kristo Jesus. So ibig sabihin, ginamit yung transfiguration kanina sa first point, yung transfiguration was not merely a glimpse of glory. Bagamat sinabi natin yun kanina, it is not merely a glimpse of glory, but God's confirmation that Jesus is the fulfillment of every Old Testament promise. And the apostles paid attention to what the prophets had spoken about a glorious king who was also a suffering servant. Kaya po sa verse 19, ipinaliwanag ni Pedro na ang lahat ng sinasabi ng mga propeta, Moses, David, Elijah, and other prophets, lahat ng ito, bagamat ito ay naglalaman ng tiyak na pangako, ngunit ito ay nababalot pa sa hiwaga. Yun yung sinabi dito ni Peter. At inilarawan niya yung panahon na iyon sa lumang tipan bilang isang panahon na madilim, kung saan hindi pa nila ganap na nakikita yung kabuang larawan, kundi bahagya lamang. Sabi sa Hebrews, they have only greeted and seen them from afar. And pinag-aralan din natin yun sa 1 Peter na maging yung mga angels, they desired na makita ito. Ang hindi nila nakita noon ay siyang nasaksiyan ng mga apostol. Ang kaluwalhatian ni Kristo. Siya yung tala sa umaga na nagliwanag sa kadiliman. Ang sabi sa Revelation 22, I am the root and descendant of David, the bright morning star. So yung pagparito ng Panginoong Hesukristo, ito'y tila pag-pierce doon sa darkness. Imagine nyo yung araw kung paano ito nagpi-pierce even doon sa makapal na hamog. Gayon din ang kaluwalhatian ni Kristo sa kasaysayan ng sangkatauhan. At nagpapatotoo si Pedro sa kasaysayang ito bilang saksi ng isang banal na liwanag na yun. Kaya't maganda makita natin, mga kapatid, tayo ngayon sa bagong tipan ay namumuhay sa liwanag ng kumpletong kasulatan. Hindi tayo namumuhay sa mga bagong kapahayagan o pansariling karanasan ng tao at ng ating damdamin. Tayo ay namumuhay sa hindi nagbabago at objektibong kasaysayan. Ang bagong tipan, ang kabuang kapahayagan ng Diyos, luma at bagong tipan. Ang Biblia ang ilawang nagliliwanag sa ating madilim na daigdig. Kaya't ang ating pananampalataya ay hindi nakasalalay sa ating nakikita o nararamdaman, kundi sa sinabi at ipinahayag ng Diyos. Mga kapatid, patuloy na pinapaalalahanan din tayo ni Pedro na yung mga mambabasa na walang anumang propesiya dito sa kasulatan ang nagmula sa kanilang sariling pagpapakahulugan o imahinasyon ng tao. Ibig sabihin, yung salita ng Panginoon, ito ay hindi isinulat ng mga propeta na ayon lamang sa kanilang sariling opinyon o haka-haka. Hindi rin sila nanghula sa mga darating na bagay, batay sa kanilang sariling karunungan. Sa halip, ang sabi dito ni Peter, sila ay sumulat, sila ay nagsalita na dinadala o kinasihan o ginabayan ng banal na Espiritu. The prophets were gripped and carried along by the Spirit, meaning they were guided and moved by God Himself so that yung kanilang isusulat, so that what they wrote was exactly what He intended. Kung ano yung intensyon talaga ng Diyos. Now, yung katiyakan ng kasulatang ito ay hindi nakasalalay sa kanila.
hindi nakasalalay sa kabanalan o katalinuhan ng manunulat nito, kundi sa katapatan ng Diyos, ng kanyang Espiritu na gumagabay sa kanila. Kaya't bawat salita po ng kasulatan, bawat salita ng Biblia ay may banal na kapangyarihan. It is God-breathed. In 2 Timothy 3:16, it is the very breath of God. Ito ang naghihiwalay sa Biblia sa lahat ng ibang aklat. Sapagkat ang mensahe na ito, ang mensahe ng Bible ay may banal na pinagmulan. Ito po ay may divine origin. At hindi lamang ito tungkol sa Diyos, ito ay mula sa Diyos mismo. At doon natin ma-appreciate itong Bible na kung minsan hindi napapansin ng maraming mananampalataya that we have as new covenant, yung inscripturated word of God, ito ay galing sa Diyos. Hindi lamang ito patungkol sa Kanya, ito ay galing sa Kanya at ibinigay niya ito para sa katatagan ng iglesia. Kaya po kung pagsasama-samahin natin sa simula itong ating mga ipinupunto, yung otoridad, kapangyarihan, at kasapatan ng kanilang mensahe, mabubuo sa ating isipan na walang ibang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos na hindi nauugat sa Kaniyang salita. At dito tayo iniingatan ng Panginoon, ang ating iglesia, na any new claims or revelation ay hindi natin hindi maaring matanggap sapagkat ito'y sinasalungat ng Scripture. Ito'y sinasalungat ng Biblia. If the Old Testament must be interpreted in the light of the New Testament revelation, then tayo naman, as New Covenant people, we must see everything according to the Scriptures, guided by the Spirit. Pag dinitouch po natin yung Old Testament from Christ, ay mawawalan ng kahulugan nito. The same thing, kapag dinitouch din natin yung Scripture from the Spirit, we lose its authority. At upang hindi tayo ma-fall sa confusion at mag-end up promoting yung mga false doctrines, magkasama iyon. It is yung authority and power ng Holy Scripture and yung humble submission natin sa guidance ng banal na Espiritu. Peter calls these churches to a Christ-centered study of Scripture and at the same time, a Spirit-dependent understanding of truth. Kung kaya't hindi natin ini-interpret yung Biblia sa pamagitan ng opinion lamang o even culture, but by revelation, the revelation of Christ made known through the Spirit in the Word. Kaya kung babalikan natin yung introduction natin kanina, ano yung lunas sa pagiging makakalimutin ng isang mananampalataya? Di ba sabi ni Paul even sa Romans, ano yung mga bagay na ikinasisiya mo pa, samantalang ang mga bagay na ito'y tinalikuran mo na, ito'y ikinamumuhi mo na, ito'y patungkol sa mga kasalanan. Ito sinasabi ngayon ni Pedro sa atin, ang lunas, upang hindi bumalik yung ating mga puso na maging masaya sa kasalanan na dati tinalikuran mo na, alalahanin natin at tindigan natin yung salita ng Panginoon. Kung saan sa salita ng Diyos ay umaapaw yung mga pagpapala at mga pamamaraan ng biyaya na nakikita, naririnig, natitikman natin. Maging seryoso tayo sa tagubiling ito, mga kapatid. Sabi ni Peter, as to a lamp shining in a dark place, the light has already come. Hindi rin tayo naniniwala na, sa lingwahe siguro dito, na padilim ng padilim yung mundo. Sinasabi, pasama ng pasama. Hindi tayo naniniwala na ito'y padilim ng padilim. Sabi dito, as to a lamp shining in a dark place. At merong pag-asa ang bawat mananampalataya. Hindi lamang simpleng pag-asa, kundi tiyak na pag-asa ang iglesia. Nang salita ng Panginoon ay hindi lang ay i-cover at isasubdue ang anumang mga palsong otoridad sa mundong ito. Kaya even sa ating mga personal na struggles, even sa bokasyon kung saan tayo tinawag ng Diyos, there will be times, for sure, ang bawat isa sa atin, you will be insulted, slandered, misunderstood.
or even sa corruption ng ating flesh, even begin to doubt your salvation. So when that happens, brothers, do not retreat to your feelings or to the wisdom of man. Do not retreat sa iyong sariling haka-haka. Let us go back to the gospel. The scripture has the power not only to comfort believers, but to stop the mouths of their enemies. Hindi ko rin sinasabi, mga kapatid, that in the midst of slandering, insult, o sa gitna ng pagsalungat ay ang isang mananampalataya ay mag-take flight o mag-retreat na lamang. Hindi lamang comfort yung binibigay ng salita ng Panginoon. Even sinabi sa confession, it is to stop the mouths of the adversaries. Their falsehood will be exposed by the truth of the gospel. Kaya mga kapatid, kahit even po sa ating pakikibaka laban sa kasamaan ng ating laman, even sa ating mga indwelling sins, alalahanin natin kung ano ang ipinapahayag ng salita ng Panginoon tungkol sa iyong kalalagayan kay Kristo. Ikaw ay pinawalang sala, ikaw ay inari niyang ganap bilang kanyang anak. Ikaw ay iniligtas ng kanyang pag-ibig. At yun ang iyong matibay na pundasyon. The authority of Scripture and the truth of the gospel tell you who you truly are in Him. Gusto ko pong bigyang pansin ang mga katatayan sa mga ama. This is our sacred charge. This is our sacred duty concerning the Holy Scriptures. May we faithfully lead our homes in the worship of God. Hayaan din natin na yung salita ng Diyos ang maging ilaw na gumagabay sa ating sambahayan, sa ating mga tahanan. Huwag nating hayaan na mamatay yung liwanag ng kautusan sa ating pamilya. Dapat maging lubos tayong mapagpasalamat dahil taglay natin ngayon yung complete inscripturated Word of God. Ang mga prophets ay wala nito, ang mga apostles ay ongoing ito, pero sa atin ngayon, ito ay kompleto na. Ito ikagalak mo. Sasabihin natin na wala akong kakayanan, hindi ko ito kaya, hindi ito nakadepende sa iyong kakayanan. Ito ay nasa kakayanan ng Panginoong Hesukristo na nag-command at nag-enable sa iyo to lead your family dito sa sacred duty na ito. Kaya tipunin ninyo ang inyong mga asawa, ang inyong mga anak sa paligid ng salita. Basahin ito, awitin ito, ipanalangin ito at isabuhay ito ng magkakasama. Sapagkat ang pinakadakilang proteksyon at pagpapala na may bibigay ninyo sa inyong pamilya ay isang tahanang pinaparangalan si Kristo at ang kaniyang salita. Sa mga hindi po mananampalataya, kami po'y namamanhik na suriin ninyo ang inyong buhay, ang inyong pananampalataya. Kayo po ba ay namumuhay sa paniniwala na nakabase sa tao o sa relihiyosong mga gawa? Ang Diyos ay salungat dyan. Nilalabanan ng Panginoon ang ganyang palalong kaisipan sapagkat kanyang iningatan ang kanyang banal na salita. Hindi upang ikaw ay magmataas sa Diyos, kundi upang ipakita ang iyong kawalan ng kakayanan. Ngunit merong kakayanan ng Diyos upang ikaw ay iligtas mula sa kahatulan ng iyong kasalanan. Kaya't lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Siya na naipako sa krus at muling nabuhay mula sa libingan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kalakasan na ibinigay niyo sa amin, hindi lamang sa pag-aaral ng iyong salita, kundi alam namin sa pamumuhay nito. Kung kaya't kami po ay iyong gabayan at ang aming napag-aralan ngayon ay hindi lamang mahinto sa mga oras na ito, ang iyong banal na espiritu ay tiyak na nanganganlong sa aming nangihinang mga kaluluwa at nagpapalakas nito at ito rin ang nagbibigay sa amin ng kakayanan na lumakad sa kabanalan sapagkat totoo, everything na kailangan namin in life and godliness, ito ay iyong pinrovide. And so, Lord, we must make a diligent study at faithful na pagsaliksik sa iyong banal na salita upang kami bilang inyong mga tagasunod, bilang inyong mananampalataya, ay
mamuhay na kalugod-lugod sa iyo at maging pleasing din ito sa harapan ng hindi mga mananampalataya. Purihin ka, Panginoon. Gabayan niyo kami sa aming susunod pang mga gagawin at ito ay maging sentro sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen.